Sabi nga 'di ba, health is wealth. At pag naririnig ko yung USPH on board, yung mga amo, yung iba kabado, nagkakagulo o di naman kaya kinakabahan. Ewan ko ba? Kung hindi ka pa nakakasampa o nakakapagbarko sa passenger ship or mas kilala sa tawag na cruise ship ay may tinatawag na USPH o United States Public Health. Sila yung agencies ng Department of Health ng Amerika concerning the public health. Minsan na tinatawag na port health para sa mga barko. Merong mga USPH inspector na sumasampa sa barko para magsagawa ng inspeksyon sa kalinisan ng barko at kung paano mag-handle ng mga pagkain. USPH ay may sariling rules and regulation defining safe and acceptable sanitation and hygiene practices and procedures for the purpose of safeguarding the health public. From the word itself, US, ibig sabihin sa United States, part lang to applicable or lahat ng mga US port kung saan nagdadock o home port ng mga barko. Kaya naman, the day before ng US port is kailangan maglinis ng todo na alam kong na-experience ng mga kabarko natin. Patayan at paguran sa linisan, yung tipong may extend ka ng duty dahil sa paglilinis para masigurado na nasa standard yung working area mo at ipapacheck pa sa supervisor bago makapag-out at makapagpahinga na. Kailangan yung mga dust matanggal, punas kung punas, tapos yung lahat ng mga sink ay sasabunin at kukuskusin, pati kasulok-sulukan ng mga drainage. At malinis at free from any food debris. May mga medical certificate lahat ng crew on board at gumagana yung dishwashing equipment ng barko. Minsan kung matsitsyempohan o masuswertehan ay baka matanong ka pa ng isa sa mga USPH inspector about sa temperature ng water sa hand sink, about sa time control plan at discard time ng mga PHF or potentially hazardous food. Siyempre ayaw naman natin na kung tayo magkukrus, masaya at maganda nga pero dugyot pala yung mga pag-prepare ng pagkain natin at yung area kung saan pine-prepare ay di malinis at di maayos, di ba? Baka magkasakit pa tayo nun. If ever kasi bumagsak yung barko o di naman kaya naabot yung passing score ay di pwedeng mag-sail yung barko na yon. Affected yung mga guests, sales and business at yung mga nagtatrabaho mismo dun sa barko. Kaya kung ang itinerary nyo ay US, asahan nyo na ang tinatawag na deep cleaning. Extended hours and duty pero pag natapos na to at pumasa ay hayahay na ulit at mabilis nang makapagpahinga. So yun lang, thanks for watching guys, bye bye!